So, hindi siya yung typical office, di ba? Kasi nga, industrial area to. So, normally, yan mga storage, mga warehouse, so dito. Kaya kating itsura. Kaya nga, sa simula, medyo worried din ako na kung right place ba to rent para dun sa ano. Eh, kaya lang, during that time also, I don't have any choice kasi, syempre, mas manlapit ka sa mga daan or ano, mas mahal, di ba? Oo. Yan, so kaya minsan, pag wala ka doon yan, pinag-iwan na donation. Iniiwan na lang nila dyan. Of course, we don't advise them na iwan kasi nga minsan, baka may iwan nila tapos nasa Pinas pala ako, di ba? Ayoko naman matagal na nakalagay lang Ewan dyan. mo. Yeah, so these are office. Pasok na. Pangalan niya, Share Your Spare Singapore. Kasi nga, ang idea ko when I created it is, kasi nga di ba sabi ko nga kanina, ang dami mga nagtatapon ng mga gamit dito, right? So, gusto ko na parang mayroong isang lugar wherein yung mga tao, pag may spare silang gamit, then they could just give it to us. Para then tayo yung maghahanap ng mga pwedeng gumamit ng ano. Although later on, we streamline it sa mga gamit na mag-benefit yung mga kids. Kasi nga, before, hindi ganon. Parang ano ka lang, kung anong spare nyo, padala nyo sa akin. Which is, I realized, hindi pwede. Kasi nga, so, meron mga nag-message sa akin na kung gusto ko ng cabinet, ng kama. For sure, merong magagamit na sa Pinas, right? Pero sobrang na, okay, we stick to those items na para sa mga. So, since it's a non-profit, my biggest question for you is, what do you get from it? And my biggest question for you is, what do you or my mission ka in the future or something what you get out of it sa hirap mo sa in the future or something what you get main purpose Meron naman kasi nga I realized then na about this mission. What is the main purpose? Meron naman kasi nga I realized then na don't get me wrong, of course pera, importante yung pera. Nakakilala ko na unfortunately kinuha sila ni Lord because of COVID and hindi nila nagawa yung mga gusto nilang gawin sa buhay. So, yun. And even prior to that, parang hindi na rin ako ganun parang lagi hinahanap ko yung purpose ko. Kasi I work in IT for like 20 years. Yeah, even in Philippines and then yung pumunta ko dito, IT pa rin yung job ko. So, parang naghanap ko ng something different na meron niya akong parang meron kang naiiwan or meron kang natutulong sa ibang tao. So, ayun, then along the way, na ano ko nga siya, although sabi ko sa iyo, di ba, hindi talaga siya plan na maging foundation na ganitong kalaki. Pero nag-start tayong something small. Pero yun nga, then naging consistently naman natin siyang ginawa. And yeah, malaking kasi nga, kahit na walang pera, continuous pa rin yung dating ng mga blessings in other forms. So, yun nga, nakatira kami rito ng family ko sa Singapore. So, which is for me, of course, coming from Philippines, di ba na, malaking blessing yun. Kaya nga, then, kahit na yung nga nag-quit ako ng IT, then I start doing this full-time, and still, yung lifestyle na gusto namin for our family, na-maintain pa rin naman. But of course, we need to look for other source of income also. So, like, nag-start kami ng maliit na business sa Philippines, and then, yung mga property, pinapa-rentahan, yung mga ganun. So, para lang, syempre, yun nga, dahil sabi ko, importante pa din yung pera, right? Hindi naman tayo makaka-survive without money. Pero yun nga, wag lang tayo siguro na yun na lang yung goal natin sa buhay. Kasi nga, by doing this, for me, talagang malaking tulong siya. More than money. Yeah, kasi nga nagkaroon talaga ng purpose yung not just here in Singapore, work, and then Sting. yeah. And yun, of course, we are from Philippines, di ba? Kasi ako lumaki sa Manila. So, growing up, hindi ako napupunta sa mga provinces din. So, sobrang nagulat din ako yung napunta ako sa Samar, Leyte area. So, kasi isa yun sa mga unang mga province na napunta ko. Na ibang-iba pala siya, na compare sa mga, even yung mga public schools sa Manila, yes. Right? So, parang, siguro kasi nga, mayaman yung LGU, then maraming pondo, so na susuportan yung mga schools. Pero sa mga provinces, iba eh. Yeah, so talagang, wala silang mga classroom, wala silang playground, walang library. So, kaya nga yung toy library namin, ang goal namin is, di ba, parang magkaroon ng library/playground yung mga bata. Kasi nga, dahil talagang naniniwala kami na sobrang importante yung paglalaro sa mga bata.
Not just Saka yung yun mga- lang yung time span nila eh, para mag-enjoy sa buhay. Yes, correct. Ngayon, di ba, dapat enjoy rin nila yung childhood nila, right? So, hindi na nga, unfortunately, hindi sila blessed sa ibang bagay. Kasi nga, sa mga places na pinupuntahan namin, normally, yung mga parents nila, limited lang rin yung source of income. In my province, actually, 12 years old. Hmm. Ganito kaliit, naghihila ng Yes, lambata. oo, di ba? Marami mga Sa ganung dagat. stories na parang before sa Manila, right, naririnig ko yung mga ganung stories. Pero normally, Pag nakita kung mga mo siya. nasa university na, nasa college na, right? Pero pag nasa ano nga, yung may mga narinig kong story na nasa primary school, pero nag-ano sila, parang kaingin ba tawag doon, yung sa mga Sa kamote. huli. Oh. Oo, so pumunta sila Sa sa mga bundok. bundok, nagkukuha sila mga kahoy. Di ba? Parang so nawawala talaga yung childhood nila. Oo, so kaya ang ano namin is, at na-encourage din yung mga bata. Kasi may mga feedback kami na-receive sa mga schools na mas excited yung mga batang pumunta. Kasi di ba, Yeah, ibang kasi may- bata, lalakad sila ng malayo. May mag-aaral lang, gaganito. Yes, oo, di ba? So at least ngayon, parang merong ibang motivation for Naitatambayan them na, sila, di ba? na pumunta sa schools. Yeah. At yun nga, Ang galing. may environmental effect din, di ba? Kasi nga yung mga gamit dito na supposedly tinatapon Sa nila, waste. then nagagawan pa natin, hanapan natin ng lugar na kung saan magagamit sila. And for the past 11 years na ginagawa namin to, right? So mga boxes na pinapadala namin. So actually, we're targeting by next month na ma-reach namin yung pang 1,000 box namin. Wow. Yeah, kasi now we're on 980 plus boxes na. 980. Oh, mga 982 yata yung last na ano ko. So Last. kaya, so hopefully by next Road to month or 1,000. April, yeah. Kaya that, even on our social media na meron kami parang road to 1,000 box. So kaya malaki rin yung environment ano niya, effect niya. Galing, sir. Yun. So here, so normally what we do pag may mga donation, pag open kami, we just put it here. Tapos, yun, sinasort na lang namin siya. And every Sunday, we have volunteers. Normally, yung mga... Ayun, sir, invite mo sila kung gusto nila mag-volunteer sa mga naka-day off sa Singapore. Yes, correct. Yun, so kung kasi ang Share Your Spare is not just about donating your spare items or even spare money. So, pinaano rin tayo yung, kung may spare time kayo, then you can come here. We're open. We're looking for volunteers actually from Thursday to Sunday to help us sorting the donations. Sir, thank you for your time. And Thank you. Thank you for sharing your secret here in Singapore. Yes, thank you for visiting our office and thank you sa Cocobaw. Sarap. Thank you, sir. Thank you. So, akin pa rin to. Ito pa yung Yes. second storage. Yes. Yung sa dulo, hindi. Kasi sa semela na yan. And then yung pinakadulo, doon ko nilalagay yung mga items na hindi namin magagamit sa project. Tapos, yun, yung mga ate pumunta sila din sa Sunday. Then, kinukuha nila. Okay, medyo magulo siya. Pero, okay naman. Ito, sir, yung mga Ayan yung mga previews, mga past 2 years. Kasi ito yung mga bago ko. mga Every year done na kasi. to. So every year yung ginagawa ko, medyo manual pa rin ako. So nilalagay ko yung post-it yung mga projects. So pag kompleto, nilalagay ko dyan. So yung previous year, tinanggal ko na yung mga complete, nilipat ko lang. Para rin at least, nare-remind ako kung ano yung mga kailangan kong gawin. Pero nag-start ako niyan. So ito yung mga sinasort ko ngayon. Kasi nga may papapadala ko sa isang school sa Iloilo. So, yan. Normally, ini-stage ko muna dyan para yun nga yung variety. Yan. Saka ko yung nilalagay sa mga para itong mga 2-3 weeks ago, even dyan sa labas, sobrang daming donation. Sort ko na lang. Ay. Hi everyone! So my name is Adrian. I run a non-profit called Share Your Spare Singapore. So kung meron kayong spare na laruan, libro, school supplies, clothes, bags, and shoes, so pwede nyo i-donate sa amin and then papadala natin sa mga schools at saka mga communities sa Philippines. So we're located at 153 Kampong Ampat in Tai Seng area. And you can also check our social media on Instagram or on Facebook, Share Your Spare Singapore. Yeah, boy,
Palagi kitang